Breaking news, Iran balak sakupin ng Kuwait. At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Patuloy na lumalala ang digmaan sa Persian Gulf habang mas umiinit ang labanan sa pagitan ng United States at Iran. Ayon sa ulat, muling nagsagawa ang US military ng airstrikes laban sa mga military facility ng Iran habang patuloy din ang pagpapakilos ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC sa southern at southwestern parts ng bansa. Kasabay nito, tumataas ang tensyon sa Kuwait, Jordan at iba pang kalapit na bansa dahil sa sunod-sunod na missile at drone attacks. Isa sa mga bagong tinarget ng United States ay ang mga military location sa Shiraz, isang malaking lungsod sa southern Iran. Kabilang umano sa tinamaan ang Tarhala Military Base, kung saan nakapwesto ang ilang ground forces, army units at military barracks. Makapal na usok ang nakita sa lugar matapos ang pag-atake, habang may mga report na ilang batalyon ng Iran ang napilitang umalis sa kanilang pangunahing headquarters. Dahil sa tuloy-tuloy na airstrikes, nagsimula umanong ilipat ng Iran ang ilan nitong sundalo at military equipment sa ibang lugar. Iniwasan na ng ilang unit ang malalaking base dahil madali silang makita at matarget ng surveillance aircraft at satellites ng United States. Ang ibang puwersa naman ay nagtago sa underground tunnels, mountain bunkers at tinatawag na underground missile cities. Kahit patuloy na binobomba ang kanilang military facilities, hindi pa rin tumitigil ang Iran sa paglulunsad ng missiles at drones. Mula sa mga underground launch site, nagagawa pa rin ng IRGC na umatake sa mga kalapit na bansa. Ayon sa video, kabilang sa mga muling tinarget ang Kuwait at Jordan na parehong may mahalagang relasyon sa United States. Ipinapakita nito na hindi lang Iran at United States ang posibleng direktang maapektuhan ng digmaan. Kapag patuloy na lumawak ang mga target, maaaring madamay ang mga power plant, water facilities, oil infrastructure, military base at commercial shipping route sa buong Persian Gulf. Malaking problema ito dahil ang rehiyon ay isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Sa kabilang panig, sinabi ng United States na layunin ng kanilang mga pag-atake na pahinain ang missile, drone, air defense at maritime capabilities ng Iran. Gusto rin nilang pigilan ang mga pag-atake sa commercial vessels na dumadaan sa Strait of Hormuz. Ngunit habang tumitindi ang airstrikes, mas tumitindi rin ang sagot ng Iran laban sa mga bansang itinuturing nitong tumutulong sa Amerika. Sa ngayon, walang malinaw na senyales na malapit nang matapos ang labanan. Patuloy ang military operations ng United States, habang patuloy din ang pagbabanta at pagpapakilos ng IRGC. Ang pinakamalaking tanong ngayon ay kung mananatili lamang ba sa missile at drone attacks ang sagupaan o mauuwi ito sa isang mas malaking ground operation na maaaring direktang umabot sa Kuwait. Bago pa man mangyari ang posibleng ground operation, naglunsad muli ang Iran ng missiles at drones laban sa Kuwait at Jordan. Ayon sa report, 3 missiles ang pinapunta sa Jordan. Pero lahat ng ito ay na-intercept ng kanilang air defense system bago tumama sa target. Mas seryoso naman ang sitwasyon sa Kuwait. Sinabi ng Kuwait Ministry of Defense na tinarget ng IRGC missiles ang ilang power plants at water desalination facilities. Ika-4 na sunod na araw na umano itong nangyari. Dahilan para magkaroon ng malalaking sunog at matinding damage sa ilang pasilidad. Patuloy pang iniimbestigahan ng Kuwaiti authorities kung may iba pang lugar na tinamaan at kung may nasaktan o namatay. Dahil mahalaga ang electricity at water supply sa Kuwait, malinaw na hindi lang military targets ang nalalagay sa panganib. Dahil dito, mas lumakas ang pangamba na hindi lang missile attacks ang plano ng Iran. Ang paggalaw ng IRGC ground forces malapit sa southwestern Iran ay nagbukas ng mas malaking tanong. Naghahanda na ba silang direktang pumasok sa Kuwait? Ang tanong na ito ay lumakas matapos maiulat na inililipat ng IRGC ang ilang ground forces nito papunta sa southwestern Iran. Dahil mas malapit ang area na ito sa Persian Gulf,
lumabas ang posibilidad na naghahanda sila para sa mas malaking military operation laban sa Kuwait. Pero sa ngayon, wala pang confirmed report na may utos nang tumawid ang Iranian troops papunta sa Kuwait. Posible ring defensive positioning lamang ito para ilayo ang mga sundalo sa mga base na patuloy na tinatarget ng United States. Delikado para sa Iran ang anumang ground invasion dahil major ally ng United States ang Kuwait. May importanteng American military presence din sa bansa. Kaya ang direktang pagpasok ng IRGC ay maaaring magdulot ng mabilis at mas malawak na sagot mula sa US military. Habang walang malinaw na confirmation, nananatiling possible threat ang invasion. Kaya naghahanda ang Kuwait hindi lang laban sa missiles, kundi pati sa posibilidad ng direktang paglapit ng Iranian ground forces. Chapter 4. Dahil sa posibilidad na lumawak ang military action ng Iran, hindi na pwedeng ituring ng Kuwait na simpleng warning lamang ang nangyayari. Sunod-sunod ng tinamaan ang kanilang important facilities, kaya malinaw na direktang target na sila sa lumalalang conflict sa Persian Gulf. Ayon sa Kuwait Ministry of Defense, ilang power plants at water desalination plants ang inatake ng IRGC missiles. Naiulat din ang malalaking sunog at serious damage sa ilang pasilidad dahil umaasa ang Kuwait sa desalination plants para sa malaking bahagi ng kanilang water supply. Anumang matinding damage dito ay maaaring mabilis na makaapekto sa mga residente at pangunahing serbisyo ng bansa. Hindi lang electricity at tubig ang posibleng maapektuhan. Kapag tumagal ang disruption, maaaring magkaroon ng problema sa hospitals, communication systems, transportation at businesses. Kaya bawat missile attack ay hindi lang banta sa infrastructure, kundi pressure din sa Kuwaiti government at sa kanilang mga kaalyado. Bilang response, ipinatawag ng Kuwait ang Iranian diplomats sa Kuwait City. Direkta nilang ipinahayag ang kanilang protesta at hiniling na itigil ng Iran ang mga pag-atake. Diplomatic action muna ang kanilang ginawa, pero limitado ang epekto nito habang nagpapatuloy ang missile launches. Mas komplikado ang sitwasyon dahil major ally ng United States ang Kuwait. May mahalagang papel ang bansa sa American military operations sa Middle East. Dahil dito, ang direct attack laban sa Kuwait ay maaaring tingnan ng Washington bilang banta rin sa kanilang troops, facilities at strategic interests sa rehiyon. Posibleng dagdagan ng United States ang air defense support, surveillance at military presence sa Kuwait kapag mas lumala pa ang attacks. Maaari ring humingi ang Kuwaiti government ng tulong mula sa iba pang Gulf allies upang maprotektahan ang kanilang airspace at critical infrastructure. Pero kailangan ding maging maingat ang Kuwait. Kapag mas naging active sila sa military response laban sa Iran, maaari silang mas lalong gawing target ng IRGC. Kapag mahina naman ang kanilang sagot, maaaring isipin ng Iran na kaya nitong ipagpatuloy ang pressure ng walang malaking kapalit. Sa puntong ito, direktang nakataya ang seguridad ng Kuwait. Hindi pa malinaw kung hanggang missiles lamang ang gagawin ng Iran. Pero sapat na ang mga nangyari para ilagay ang buong bansa sa mataas na alerto. Habang naghahanda ang Kuwait sa susunod na attack, may isa pang malaking development. Humiling ang Iran ng temporary ceasefire, ngunit hindi ito tinanggap ni President Donald Trump. Sa gitna ng mataas na alerto sa Kuwait, nagkaroon ng panibagong development nang humiling ang Iran ng temporary ceasefire sa United States. Ayon sa report, 10 araw ang proposed ceasefire at ipinaabot ito sa Washington sa pamamagitan ng Pakistan at Qatar. Pero agad itong tinanggihan ni President Donald Trump. Para sa kanya, hindi sapat ang pansamantalang tigil putukan habang nagpapatuloy ang Iranian attacks laban sa US allies at commercial vessels sa Persian Gulf. Iginiit niyang kailangang pagbayaran ng Iran ang kanilang mga ginawa bago magkaroon ng seryosong kasunduan. Nagdulot din ng duda ang ceasefire request dahil kasabay nito ang patuloy na pagkilos ng IRGC. Habang humihingi ang Iran ng tigil putukan, gumagalaw pa rin ang kanilang military forces at nagpapatuloy ang banta laban sa Kuwait. Kaya hindi malinaw
kung tunay ba silang handang itigil ang labanan o gusto lamang nilang magkaroon ng oras upang ayusin ang kanilang depensa at military positions. Nagbago rin ang tono ni Trump tungkol sa Iran. Sinabi niyang hindi maaring magkaroon ng nuclear weapon ang bansa at patuloy umanong pinapahina ng US military ang kanilang capabilities. Ayon naman sa American defense officials, bukas pa rin ang pagkakataon para sa negotiation. Pero kapag tumanggi ang Iran, magpapatuloy ang military operations. Malinaw ang mensahe ng United States, hindi sila papayag sa ceasefire na walang malinaw na kondisyon. Habang walang agreement, tuloy ang airstrikes at patuloy na tatargetin ang command centers, missile sites, drone launchers at air defense systems ng Iran. Dahil dito, lalong lumiit ang chance na agad matapos ang digmaan. Sa halip na magkaroon ng temporary peace, naghanda ang magkabilang panig para sa panibagong round ng attacks. At ang susunod na malaking problema ay nasa Strait of Hormuz, kung saan pati mga commercial oil tanker ay nagsimula ng masangkot sa labanan. Doon naman sa Strait of Hormuz, mas naging delikado ang sitwasyon dahil hindi na lang military targets ang naaapektuhan. Pati commercial vessels at oil tankers na dumadaan sa mahalagang shipping route na ito ay nagsimula ng tamaan ng missiles at explosions. Ayon sa report, may isang tanker na konektado sa Saudi Arabia ang naunang tinamaan. Sumunod dito ang isa pang oil tanker na Greek-operated at naiulat na nasunog habang nasa Strait of Hormuz. Ang vessel ay kinilalang Kabalas na pinapatakbo ng Dinokom. Malaking problema ito dahil isa ang Strait of Hormuz sa pinakaimportanteng daanan ng oil supply sa buong mundo. Kapag patuloy na inatake ang mga barko rito, pwedeng bumahgal ang shipping operations at tumaas ang insurance at transport costs. Posible ring maapektuhan ang global oil prices kapag maraming kumpanya ang umiwas sa ruta. Hindi rin madaling isara ang daanan dahil maraming bansa ang umaasa rito para sa kanilang energy supply. Kaya kahit mataas ang risk, may mga commercial vessels pa ring nagpapatuloy sa pagdaan. Ito rin ang dahilan kung bakit mas naging active ang US military sa pagprotekta sa shipping lanes. Ayon sa US Central Command, muli nilang tinarget ang Iranian command centers, missile launch sites, drone facilities, air defense systems at maritime capabilities. Layunin umano nitong bawasan ang kakayahan ng Iran na umatake sa commercial vessels na dumadaan sa Strait of Hormuz. Pero habang nagpapatuloy ang military strikes, nananatili pa rin ang panganib sa mga barko. Hindi malinaw kung missiles, drones o iba pang weapons ang susunod na gagamitin sa area. Dahil dito, naging battle zone na ang dating pangunahing trade route. At habang mas tumitindi ang tensyon sa Strait of Hormuz, naglabas naman ang United States ng mas malawak na warning para sa mga Amerikano at travelers sa Middle East. Kasunod ng paglala ng attack sa Strait of Hormuz, naglabas ang US State Department ng worldwide caution dahil sa mabilis na pagbabago ng security situation sa Middle East. Ayon sa advisory, mataas ang posibilidad ng unexpected escalation, kaya kailangang maging alerto ang mga American citizen na nasa rehiyon. Pinayuhan ang mga Amerikano na maghanda sa posibleng flight cancellations, airspace closures at iba pang travel disruptions. Dapat din nilang bantayan ang security alerts mula sa US Embassy, local authorities at trusted news sources para agad silang makakilos kapag lumala ang sitwasyon. Hindi lang mga taong nasa Middle East ang sakop ng warning. Maging ang mga American citizen na nasa ibang bansa ay pinayuhang pag-isipang mabuti ang pagdaan o pagpunta sa rehiyon. Ayon sa United States, posible ring maging target ang US diplomatic facilities at iba pang locations na konektado sa Amerika. May concern din na maaaring umatake ang Iran o mga grupong sumusuporta rito laban sa American interests sa ibang bahagi ng mundo. Ibig sabihin, hindi na lang sa Persian Gulf nakatutok ang seguridad. Kasama na rin sa binabantayan ng embassies, military facilities, businesses at public places na may direct connection sa United States.
Ipinapakita ng worldwide warning na inaasahan ng Washington na pwedeng lumawak ang conflict anumang oras. Hindi malinaw kung saan manggagaling ang susunod na attack, kaya tinaasan ang security sa maraming US facilities at pinaalalahanan ang mga citizen na iwasan ang mga lugar na posibleng maging target. Habang pinaghahanda ang mga civilian sa posibleng escalation, mas pinatindi naman ng US military ang kanilang operasyon laban sa Iran. Panibagong command centers, missile sites at air defense systems ang inilagay sa kanilang target list. Kasabay ng worldwide security warning, pinalawak ng US military ang kanilang listahan ng target sa Iran. Ayon sa US Central Command, panibagong strikes ang isinagawa laban sa military command centers, missile at drone launch sites, air defense systems at maritime facilities ng Iran. Layunin ng operasyon, nasirain ang kakayahan ng IRGC na maglunsad ng panibagong attacks laban sa commercial vessels at sa mga kaalyado ng United States sa Persian Gulf. Gusto rin ng Washington na mapanatiling open ang Strait of Hormuz para makadaan ang oil tankers at iba pang cargo ships. Naglabas din ang US Central Command ng videos na nagpapakita ng missiles at precision weapons na tumatama sa kanilang mga target. Ayon sa report, umabot na sa ikasampung sunod na gabi ang military strikes laban sa Iran. Ipinapakita nito na hindi na short operation ang ginagawa ng United States kundi tuloy-tuloy na campaign para unti-unting pahinain ang Iranian military. Pero mahirap tuluyang pigilan ang Iran dahil marami sa kanilang missile units at commanders ang nakatago sa underground bunkers, mountain facilities at secret launch sites. Kahit masira ang mga visible military base, maaari pa rin silang magpalabas ng missiles at drones mula sa mga lokasyong mahirap makita. Kapag may natutukoy namang bagong launch site ang American surveillance, mabilis itong nilalagay sa target list. Ito ang dahilan kung bakit palipat-lipat ng lugar ang ilang IRGC units at iniiwasan nilang manatili sa kanilang main headquarters. Sinabi rin ng American defense officials na kapag patuloy na atake ang Iran sa commercial shipping, sasagutin ito ng United States ng mas malakas. Nananatili rin umanong bukas ang negotiation pero handa silang ipagpatuloy ang military operations kapag ayaw makipagkasundo ng Iran. Habang dumarami ang nasisirang military facilities, lumalabas naman ang tanong kung ano talaga ang final objective ng Amerika. Gusto lang ba nitong pahinain ng Iran o naghahanda na rin ito para sa mas malaking operasyon laban sa Iranian government? Dito nagsimulang pag-usapan kung ano ba talaga ang final objective ng United States. Sa unang tingin, malinaw na gusto nitong sirain ang missile, drone at maritime capabilities ng Iran. Pero habang tumatagal ang air campaign, lumalabas na baka hindi sapat ang pagwasak sa military facilities para mapilitang sumuko ang Iranian government. Ayon sa report, may assessment ang US intelligence community na posibleng hindi agad baguhin ng Iran ang kanilang negotiation position kahit tuloy-tuloy ang pambobomba. Hindi normal na government ang kalaban dahil maraming IRGC commanders at fighters ang nakatago sa underground bunkers, tunnels at mountain facilities. Kahit masira ang mga headquarters sa ibabaw, maaari pa ring magpatuloy ang kanilang operations. Dahil dito, may tatlong posibleng pakay ang Amerika. Una, pahinain ang kakayahan ng Iran na umatake sa US allies at commercial shipping. Ikalawa, pilitin silang tanggapin ang mas mahigpit na negotiation terms. At ikatlo, pigilan silang magkaroon ng nuclear weapon na paulit-ulit na binabanggit ni President Donald Trump pero hindi malinaw kung kasama sa plano ang regime change. Ayon sa source, naging maingat ang United States sa ganitong usapin dahil sa naging resulta ng Iraq War. Kapag bumagsak ang Iranian government at nagkaroon ng kaguluhan, maaaring sisihin ang Amerika. Kapag naging matagumpay naman ang pagpapalit ng liderato, maaari ring tawaging American puppet ang bagong government. Iba naman ang sinasabing objective ng Israel. Ayon sa video, mas direkta ang kanilang hangarin na tuluyang alisin ang threat mula sa Iranian regime.
Kaya kahit tumigil ang United States sa isang punto, posibleng ipagpatuloy ng Israel ang sariling military operations. Unti-unti ring nagbabago ang tono ni Trump. Matapos niyang tanggihan ang ceasefire request, mas naging matigas ang kanyang statements at mas binigyang pansin ang kalagayan ng Iranian people at political prisoners. Pero ang tunay na military plan ay hindi pa inilalabas sa publiko. Kaya hindi malinaw kung hanggang saan handang umabot ang United States. Sa ngayon, ang malinaw ay hindi lang simpleng retaliation ang nangyayari. Patuloy na pinapahina ng Amerika ang military power ng Iran habang pinipilit itong pumili sa negotiation o mas mabigat na attacks. Ngunit dahil walang kasunduan at walang ceasefire, mas lumalaki ang posibilidad na humaba at lumawak pa ang digmaan.